Hey, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgers from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Before we start our conversation, my dear friends, let us just honor our subscribers. There are now 5,036. Oh yeah, 5,000, no, sorry, 5,039 subscribers. Thank you so much for subscribing to our channel and supporting me and supporting, of course, this channel. I just want you to know that this channel is your channel also. This platform is your platform also. You are always welcome to make comment or comments on my on our channel. Okay, any comments would be welcomed, but of course we should be able to respect other people as well. All right, so now the topic of our conversation today is all about this question. Now, will Vice President Sara Duterte will run in 2028. Okay? As a president, of course, because she is the vice president right now. But ano muna natin, no? So sorry I'm speaking in vernacular or in Taglish. Ano siya? Ang tawag dito, iano muna natin, no? Ilatag muna natin ang kanyang background, okay, kung anong mga nangyari in the past para maintindihan lang po natin in order for us to understand, no? So currently, si Vice President po ay elected Vice President natin, no? So sabi ko nga in the previous vlog na ano siya, no? Ano talaga, no? Mas malaki pa ang boto na nakuha niya in comparison to the president. So, pwede nating sabihin na mas ano pa siya, no? Mas sikat pa siya or mas marami pa siyang boto. Okay? Buti na nga lang na tumakbo siya as Vice President, no? Kung hindi ay magkakalaban sila ni President Bongbong Marcos. Okay? Now, nung nanalo sila ni President Bongbong Marcos, ay inelect din siya, ay sorry, inappoint din siya ni PBBM as the Secretary of the Education. Nung una nga, ang gusto ni Vice President ay Secretary ng Defense. Pero alam naman natin na pag siya ang inappoint ay nako, malaking ano yan, no? So tingnan nyo nga, no, kung inappoint siya bilang Secretary ng Defense, tingnan nyo po, no, kung anong mangyayari. Alam nyo na po yon. Okay, so buti na nga lang sa Secretary of Education, sa Education Department siya. Eh, kita naman natin na parang effective naman si Vice President Duterte dun sa education portfolio. Okay? No, bago yan, naging mayor din po yan ng Davao City. Okay? So may executive ano po siya, no? Ang tawag dito, may executive experience po siya with regards to managing a city or managing a local government unit. No, naging vice mayor din po siya ni ni former President Digong Duterte sa Davao City. So ibig ko sabihin ay talaga naman po may experience. And then abogado pa po yan. Okay? Abogado po yan. So ibig sabihin may mga experience po siya sa mga legal battles or legal terminologies, kumbaga. Okay? Now, ano po ba nangyari in the past? Oh, alam naman natin na bago tumakbo yan na Vice President ay talagang parang sobrang pilit ng kampo ni Bongbong Marcos na tumakbo siya bilang Vice President or partner ni Bongbong Marcos. Siyempre, led by Amy Marcos. Siyempre, ang dami na po nakiusawsaw, ang dami na pong um, ah ang dami na pong umano doon, no? Yeah, ang dami na po sumuporta kumbaga, no, sa tandem ng Marcos Duterte. Kaya nga po nagkaroon ng unity team. Okay, so nahirapan. Ngayon, nung tinanong po si Vice President na kung tatakbo siya, sabi niya, God's plan will prevail. Ang ganda po, no? God's plan will prevail. All right? So, syempre, ano po yan, no? Pinag-aaralan din po yan. Pero at the same time, to be honest with you, nagpre-prepare na po yung mga yan, no? Siguro, consciously or unconsciously, nagpre-prepare na po yan. Believe me on that. Especially, pag nandun ka na sa pangalawang posisyon, no? Parang ano lang nga si Noli De Castro o kaya si Fernando Lopez yata
ang mga correct me if I'm wrong in the past ng mga hindi tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Okay? So ano yan, automatic yan, no? Na na gusto rin nila maging pangulo ng Pilipinas since nandun na sila eh. Nakita na nila kung paano patakbuhin ang Pilipinas per se, no? Yan. Okay, sige. Sabi ni ano pero ako po kung tatanungin niyo po ako, tatakbo po yan. Tatakbo po yan. Even though ilang taon pa po, no? 2023 pa lang naman ngayon. 3 years pa, no? Ay, tagal pa pala. Ay, sorry, 5 years pa. 2028 no? O, 5 years pa yan, no? So, ibig sabihin, 5 years pa natin pag-uusapan. 5 years pa po natin pag-uusapan yan sa mga kung tatakbo o hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po Maraming salamat. So, wag niyo po i-skip ang ads, please. And then please share this ano naman po, this channel so that other people can be able to know that there is a channel such as this. Thank you so much guys. Have a great day ahead of us. And God bless you all. I love you all. Thank you.